Hi, Dario. Ay, Daily. Ayan. Hi, love. Sige, kwentuhan mo na ako, love. Anong maipaglilingkod ko sa iyo at napatawag po sa usapang LDR? Yun nga po, ma'am. Galing po kasi ako ng ibang bansa, kami mag-asawa. Umuwi kami dito sa Pinas nung March. Bali nauna po ako. March tapos siya May. Bali nagpakasal po kami. Kinasal kami ng June 9. Tapos after nun, ma'am, ilang buwan lang po kasi. Ngayon, pinabalik ko siya ng ibang bansa. Okay. Tapos yun po, di ko alam kung ano po nangyari sa kanya. Bigla po siyang nanlamig sa akin. Wala pa po kaming almost 1 year ang kasal namin. Wala pa po kasi nakipaghiwalay na po siya sa akin. Okay, bakit daw? Di ko po yun na nga po, hindi ko alam, ma'am. Kasi tinatanong ko naman sa kanya kung anong rason. Sabi ko, wala, di niya naman sinasabi sa akin. Okay. Paano niya sinasabi sa'yo na ayoko na? Sinabi niya po sa akin na di niya na daw po ako mahal. Pero ngayon, ma'am, kasi alam ko may kinakasama siyang iba. Oh, saan mo naman nalaman na meron siyang kinakasamang iba? May kinakasama siya, bali yung kinakasama niya, kasama ko rin sa trabaho. Kasi yung mga kasama ko sa trabaho po, yung ibang mga kasi may mga contact din po ako doon. Ay sila yung nagsisend sa akin ng mga picture, ganito, ganyan. Saan sila nagpupunta, lumalabas. Kaya yun po. Okay. So, si asawa mo na to rather, Opo. kinakasama niya na yung dati mong kasamahan sa ibang bansa. Tapos ang nagsisend sa iyo ng mga pictures nila, ng mga ginagawa nila ay yung mga dati niyo ding kasamahan. Opo. Ba't hindi na lang nila sabihan yung kasamahan mo before na, uy, wag yan. Asawa yan ni kaibigan natin yun. Dapat di tayo talo-talo. Yun nga po, ma'am, kasi hindi rin nila, kasi hindi kasi nila close yun. Kaya yun na lang dito, dinadirect na lang nila sa akin, sinasabi nga ng gano'n. Okay. Tsaka nagsalita na rin po yung asawa ko na ayaw niya na daw, makipag-iwalay na daw. Sabi ko, bakit? Sabi ko, anong kinagagalit mo sa akin? Sabi ko, bakit ganun din, bakit bigla kang lumamig? Sabi ko, Bakit ba siya ay umalis ng bansa tas ikaw ay naiwan sa Pinas? Bakit ganun yung naging setup? Ganito po kasi yun, ma'am. Kaya may usapan po kasi kami, pagkatapos namin magpakasal, balik kung sino mauna sa amin, pabalik na ibang bansa, magkukunin niya kami. Sino mauna sa amin, kukunin. Ganun po. Kaya simula po kasi nung ilang buwan lang, nung June, after pinabalik ko siya ng November. After that, yun nga, nung January, nagtitraining nga po ako pagbabarko. Yun ang kinagagalit niya sa akin kasi ayaw niya daw ako magbarko, ma'am. Kaya parang ngayon ang niya sa akin, kinagagalit. Okay. If ever na pababalikin mo siya dito sa Pinas, kasi now she is insisting, sa totoo lang, Dario, na she doesn't love you anymore, kahit naman siguro pilitin natin siya na bumalik dito sa Pinas at magsama kayo ulit, kung yun na yung ini-insist niya na hindi ka na niya mahal, I don't think may ma-fix kasi sa problema ninyong mag-asawa. Ngayon, ano bang gusto talaga ni Dario? Pauwiin lang siya para mag-try kayo ulit? Ano po kasi, ma'am, sinubukan ko na po siyang pauwi. Sinabi ko sa kanya na umuwi ka na lang. Sabi ko sa kanya, hindi mo ako makukuha, umuwi ka na lang. Kasi po, itong last month lang kasi kinuha niya yung kapatid ng asawa niya. Sabi ko, kinuha mo yung Kapatid ng asawa niya? Opo. O asawa ng kapatid niya? Asawa ng kapatid niya po. Ayun, kinuha niya nung last month lang. Sabi ko, hindi niya pinaalam sa akin. Puro nalaman ko alam ko rin po yun. Sabi, kasi yung babae nagsasabi sa akin, nakukunin nga daw siya ng asawa ko. Sabi ko, sige lang, sabi ko, ganun po. Okay. Kasi ganito, love, if you want her back, if gusto mo lang siyang sabihin na natin, hindi naman parusahan, pero gusto mo siyang turuan ng leksyon or gusto mong i-force sa kanya na makapag-usap kayo, na makapag-settle kayo, you can find a way to send her back home. Pero, in a legal way.
Kasi kasal kayo, love eh. And you have proof na si ate is being unfaithful to you abroad. And that is one valid reason for deportation. Kasi asawa ka eh. Legally bind kayo together eh. So kapag sinampahan mo siya ng kaso, mapapabalik siya ng Pilipinas. Mag-uusap kayo by force. Yun nga lang, that won't ensure na magkakabalikan kayo ng maayos. Kasi hindi mo din alam yung root as to why si ate biglang naghanap ng iba, si ate biglang nanlamig. Alam mo yung wala pa kayo isang taong kasal, si ate bigla na lang, alam mo yun, bigla na lang parang in a snap gumising ng isang araw tapos nawalan na siya ng feeling sa'yo. Wala kang kaalam-alam kung ano yung dahilan eh, kung bakit siya ganun eh. So, yung pagpapauwi mo sa kanya by force will not ensure na magkakabalikan kayong dalawa. Pero guaranteed, mapapauwi mo siya. Sa ganito po kasi yung DJ, bali pumunta na rin po ako ng DFA for humingi ako ng tulong kung ano dapat kong gawin para mapauwi yung asawa ko. Sa ina-advise nila sa akin, pupuntahan ko daw sa embassy na kung may contact daw po ako ng embassy sa Qatar, gano'n. Para sila, kung silang kumontak doon kung anong papagawa ko, sa akin daw po yung decision kung papauwiin ko, papadeport, magagawa naman daw po. Yes. So, kaya yun po. So, gusto mo bang gawin yon? Sinabi mo ba sa kanya na, I'm so sorry, kasi kung hindi ka makikipag-usap sa akin ng maayos, hindi mo sa akin lilinawin anong nangyari within a span of less than a year? Actually, hindi niya na po ako kinakausap. Almost mag-8 months na po. Ay, ang galing naman pala talaga ng asawa mo, ano? So, ganun na lang, Dario. Sa totoo lang, there's nothing more we can do about this. Pero, kung gusto mo lang naman talaga siyang makausap or kung gusto mo lang sabihin na natin na makaharap siya for one last time, for closure, for clarification, kung anong nangyari for less than a year, bigla kayo naghiwalay, bigla kanyang hindi kinausap. Kung gusto mo lang tong mga to, you can do it by force. Sabi ko nga sa'yo, magsampa ka ng kaso against dyan sa asawa mo nang mapauwi yan dito, nang magtinuyan. Pero hindi nun isisigurado na makapagsasama kayo ulit, na maibabalik nyo yung dati. Kasi this time, tatanggalan mo siya ng kabuhayan eh. Bibigyan mo siya ng record. At yung record na yon is kinda permanent. Saan po? So, mahal yun na lang yung magagawa mo for now. Pero kung ako sa'yo, one last time, makipag-coordinate ka sa mga parents niya, sa pamilya niya, sa kapatid niya, dun sa asawa ng kapatid niya, na sabihin mo, ito na yung actions na meron ako. Actually, DJ, nagbitaw po siya ng salita sa akin na never daw po siya nagsasabi sa ganun sa problema niya sa mga pamilya, nagsasabi sa pamilya niya. Hindi daw po siya nagsasabi ng ganun. Oo, wala siyang pinagsabihan, unfortunately, not even you eh. So, tinanggalan niya ng karapatan yung sarili niya to explain. Kasi kahit ano pang sabihin niya ngayon sa'yo, kung ano pang problema meron siya, it's not right na humanap siya ng iba at i-shut off niya sa buhay niya yung mismong asawa niya na pwedeng makatulong sa kanya. So kung meron siyang pinagdadaanan, hindi rason na mga liwa siya para matapos yung problema niya. If not, dinagdagan niya lang yung problema niya. So now, kailangan niya harapin. Maybe it's about time na matuto siyang magsalita kung anong meron. Matuto siyang magsalita kung anong problema. Hindi naman manghuhula yung mga tao sa buhay niya eh. Hindi ka manghuhula, hindi manghuhula yung mga magulang niya. The reason why ayaw niya sabihin sa mga magulang niya yung problema niya kasi yung problema niya ay siya. Di siya makontento sa isa. So sabihin mo sa kanyang ganyan, ewan ko kung anong gusto sabihin sa'yo ng ate mo or ng asawa ko, pero iparating mo na lang to sa kanya. If hindi siya makikipag-usap sa akin, if hindi namin to ayusin sa maayos na paraan or sa civil na paraan, I'll do it by force. Madedeport yan. Mula dyan, papunta dito. Nga po ako ng salita sa kanya, ma'am, ng gano'n. Sinabihan ko sa kanya. Tapos sabi niya sa akin, binabantaan ko pa daw siya. Sabi ko, asawa mo ako, may karapatan ako kung ano dapat kong gawin para sa'yo. Sabi ko po ng plus nagkamali siya eh. Hindi to sa tinatakot, hindi to sa nambabanta eh. Opo. Binibigyan mo siya ng chance eh, to explain herself eh. Pero instead of doing so, ganyan kasi siya mag-react eh.
Had it been kinausap ka lang niya ng maayos, had it been sinabi niya lang sa'yo ng maayos what went wrong, ano yung naging problema sa loob ng 8 months. Kasi you deserve more than just hindi na kita mahal eh. You deserve more than just ayoko nang bumalik sa'yo eh. 'Di ba? Wala pang 1 year yung kasal mo eh, with her. So parang Tapos- sa utak-utak mo, kung hindi ka naman pala sure sa akin, ba't nagpakasal ka pa? Tapos sinabi niya pa sa akin, Deji, tapon ko na daw yung papel ng yung mga marriage certificate namin. Kahit naman itapon niya yan, sabihin mo gumamit ka ng utak mo kahit konti, kahit itapon ko yan, andun na yan sa gobyerno, nakaregister yan. Huwag Kaya kang po tanga. sinabi ko sa kanya ng ganun, kahit tanong ko, susunugin ko ito, makakuha pa rin naman tayo. Ako, sabi ko sa kanya. Sabi mo i-reprint lang yan. Gagastos lang ako saglit, meron na naman akong kopya niyan. Alam mo, gusto mo sunugin ko yung buo? Minsan yung asawa mo, di nag-iisip, makaarte na lang eh. Yun na lang yung gawin mo sa kanya, Dario. I'm not saying this because katulad mo, asar na din ako sa asawa mo, but she needs to learn na kung may problema, walang problemang hindi naayos ang hindi na pag-uusapan. Kung may problema, sinishare yan sa isa't isa ng mag-asawa. Kung hindi siya comfortable sa pamilya niya para mag-share ng problema niya, kaya ka nga niya naging asawa para maging katuwang sa buhay. Yun yung isa sa mga purpose mo in her life. Now, Akala kung ko mas kasi gusto din niya eh. yung tulong ng ibang tao, like for example, sa piling ng ibang lalaki, para makalimutan niya yung problema niya, ang problema niya ay sarili niya. Hindi kahit ano pang anything na connected to you or connected sa family niya, kasi nothing can ever justify cheating. Ang problema nga po sa kanya, Deji, pag napalayo siya sa mahal niya, hindi siya nakakatiis. Akala ko kasi magbago siya, kasi dati ganun siya. Akala ko kasi kaya ko siya pinakasalan, pinauwi para magpakasal kami para magbago. Yun naman pala hindi. Hanggang ngayon, yung ganun pa rin yung ginagawa niya sa akin. Turuan mo na ng leksyon, Dario. Okay lang yan. Mahal, you are doing this for her as well. Ginagawa mo din to para sa reputasyon mo at reputasyon ng pamilya niya. At para hindi na din siya makawasak ng pamilya ng may pamilya. Kasi you'll never know kung sino-sino yung kinakabitan niyang lalaki doon sa ibang bansa. Malay mo yung mga lalaking kinakabitan niya sa ibang bansa, may pamilya din back home. Nakakapanira na ng pamilya ng may pamilya yung asawa mo. So if I were you, puwersahin mo na siya pa uwi ng Pilipinas. Now, if she doesn't wanna talk to you, if she doesn't wanna be with you, then gawin niyo yun sa tamang proseso. Sabihin mo, sige, wala namang problema sa akin kung ayaw mo na sa akin eh. Pero you don't do that to me. Pinakasalan mo ko eh. Ginawa kitang asawa eh. Meron tayong plano, test. All of a sudden, one day, hindi mo na lang ako kakausapin. Tapos ang lagay eh, ako pa yung makulit, ako pa yung mali. Kasi kinukulit kitang kausapin ako. Saan ba namang banda ng mundo naging mali yung ginagawa kung kausapin ko yung asawa ko? Ayusin ko yung relasyon ko sa asawa ko. Dito po ako ngayon nakatira sa side ng pamilya, sa side nila, sa bahay nila hanggang ngayon. Gusto ko na rin po umalis. Kausapin mo na one last time yung padalhan mo na siya ng abiso na yun na yung gagawin mo. Tapos kausapin mo na lang din yung mga magulang niya na, Nay, tay, pasensya na po, pero ito po yung gagawin ko. Kasi hindi na po sa akin nakikipag-usap yung asawa ko. Ngayon, kaya ko lang naman to gagawin, Nay, tay, para makapag-usap kami one last time, para kung kailangan ko mag-file ng annulment, kailangan siya na mag-shoulder ng lahat ng yun. Kasi pinakasalan ko siya na ang ayos-ayos ng utak ko eh. Nagplano pa kami together and then all of a sudden bigla po siyang bibitaw na iniwan ako sa ere ng ganito. Nagbitaw nga po siya na salita sa akin, Deji. Nagsisi nga daw po siya kung bakit pa daw siya nagpakasal sa akin. Sabi mo, bobo ka eh. Dapat inisip mo yan before ka nagpakasal sa akin. Hindi yung pinirwisyo mo pa yung buhay ko. Binigay ko pa sa'yo apelyido ko. Tapos ganyan lang din naman pala gagawin mo sa akin. Sana hindi na lang din. Kung nagsisisi ka, mas nagsisisi ako. Ang sakit ng ulo ko ngayon, kakaisip sa'yo eh. Kung alam ko lang na ganyan yung gagawin mo sa akin, ba't ba ako umuwi pa ng Pinas? Para lang magpakasal sa'yo. Sana hindi na lang. Nagtrabaho na lang ako. Actually, DJ, siya nagpauwi sa akin dito sa Pinas kung hindi kami nag-ano sa desisyon na yan. Kaya nga, kuya, ang gawin mo, sampahan mo na lang ng kaso yung asawa mo nang ma-deport yan. Pag na-deport yan dito, tapos sabihin na natin na nag-arrive kayo sa amicable settlement. Sabihin na natin, inayos nyo na lang. Dalawa yung problema, nagkaroon na lang kayo ng kasunduan na magpapaanal na lang kayo kasi ayaw niya na talaga sa'yo, ganyan. Siya mag-shoulder ng lahat, pa-shoulder mo sa kanya lahat ng annulment processes na yan. Tapos ikaw ang mangibang bansa. Siya mahihirapan siya kasi may ongoing case yan. Tignan mo, buro yan dito sa Pinas. Kakain siya ng alikabok dito. Ang bala ko nga po, kasi yung bala ko bumalik ngayon doon,
parang susurpresahin ko po siya. Huwag mo na siyang Tapos sorpresahin, ako. Doon ko na lang po sasampahan ng kaso. Wag nang surprise, wag na. Wag mo nang bigyan ng drama yung buhay mo. Padaliin mo na lang. Magsampa ka na lang ng kaso nang hindi nakikipag-usap sa kanya, or kumbaga mag-usap na lang kayo once na nasampa na yung kaso para alam mo yun, less stress na lang, Dario. Kasi the more you talk to this girl, the more lang siya makakapagsalita ng mga masasakit na salita na you don't deserve eh. One, you don't deserve na ganito yung ginawa niya sa'yo. Two, you don't deserve na pakasalan ng isang babaeng hindi ka naman pala lubos na mahal. O, diba? Three, you don't deserve na matayin ka dito sa Pilipinas kasi ang iniisip mo magsasama kayo ng matagal sa ibang bansa. Hindi mo deserve lahat ng to eh. So, wag mo na ibigay yung pagkakataon sa kanyang saktan ka pa. Wag mo na siyang kausapin outside the case. Kapag nakasampa na yung kaso, tas nagkaroon na kayo ng mediator, which is yung batas, saka na lang kayo mag-usap dalawa. Kasi sa totoo lang, pag nag-usap kayo ngayon, he says, she says lang to, dito matatapos eh. Ito yung mga walang kwentang bangayan na hindi mo kailangan. Naiintindihan mo Hindi ko, na mahal nga po, ko? Opo, hindi na nga po ako kinakausap. Wala na rin nga pong kontak sa kanya kasi binalak niya na rin po ako sa Oo, Facebook. huwag mo na isipin yon. Hayaan mo na lang batas yung humabol dyan sa asawa mo. Tignan mo kung maka pangibang bansa pa yan. Ang ayusin mo ngayon, Dario, ang gawin mo ay isipin mo ang sarili mo. Isipin mo ang magiging plano mo para sa sarili mo. Una, kausapin mo yung mga magulang niya dyan, yung pamilya niya, kung saan ka nakapisan, kausapin mo sila ng maayos, na pasensya na kayo, pero ito po talaga yung desisyonan ko, ito na po talaga yung gagawin ko kasi hindi ko na po talaga makontak yung asawa ko at ang dami ko na pong nakikita na meron talaga siyang kinakasama ng iba doon. Alam naman po natin na kasal kaming dalawa, ito ay against sa law, hindi to labag to sa batas nung ginagawa niya. Gusto ko lang po siya turuan ng leksyon. Tapos ikaw, Dario, bumalik ka na sa inyo kung saan ka man nakatira. Doon ka na pumisan sa mga magulang mo, kapatid mo, o kung sino mga kamag-anak mong pwede mong tirhan muna pansamantala. Ayusin mo yung sarili mo, maghanap ka uli ng trabaho, ibangon mo yung sarili mo sa lahat ng lugmok na dinala sa'yo ni ate. Naiintindihan mo ko? Oo, tama na yung 8 buwan na naghintay ka sa kanya, yung 8 buwan na nagmukha kang tanga, yung 8 buwan na wala kang narinig mula sa kanya, yung 8 buwan na hininto mo yung buhay mo dahil nag-aabang ka sa kanya. Tama na yon. Naiintindihan mo ako, mahal? Opo. Ngayon, kung meron kang gustong sabihin dito sa asawa mo na malandi na nga, hindi pa masyadong brainy, ano gusto mo sabihin sa kanya? Kung nakikinig mo siya ngayon, kung nakikinig ka man, sana napag-isipan mo yung decision mo sa ginawa mo sa akin. At sino man yung nakasama mo ngayon, sana masaging masaya kayo sa ginawa niya sa akin. Yun lang po. Mahal, bangon ka ulit, Dario, ha? Huwag mong hayaan na itong pangyayari sa love life mo, sa personal mong buhay, ang maging ending ng lahat para sa iyo. You are still young. 35 is not a big number. 32 pala. Makakapangibang bansa ka pa, maitutuloy mo pa yung pangarap mo, makakakilala ka pa ng mga potential na makakasama mo habang buhay. But for now, ibabangon mo muna yung sarili mo, okay? And next time, ang kasal, hindi minamadali. Kapag ang babae ay hindi mo pa lubusang nakikilatis, kapag ang babae ay hindi mo pa lubusang nakikilala, huwag mo munang pakasalan o oferan ng singsing. O kaya kung ang babae ay may history ng pangangaliwa, Dario, hindi solusyon ang paglalagay ng singsing sa kamay niya para ihinto niya yung mali niyang gawain. Huwag mong gawing stopper yung sarili mo, ha? Hindi ka ganon. Opo. Ha? Tinapon niya na nga po yung wedding ring namin, ma'am. Sabi mo, tapon niya na din yung sarili niya kasabay ng wedding ring para mas masaya. Huwag ka masyado napapa-apekto sa mga ginagawa niya. Ginagawa lang niya yun para masaktan ka. Huwag mo siyang gawing happy. Huwag ka masaktan. Huwag ka magpa-apekto. Alam ko na mahirap gawin yon, mahirap mag-pretend ng hindi nasasaktan kahit alam mong deep inside nasasaktan ka. Pero do not give her the satisfaction na nakikita ka niyang down. Okay? Dario, you fight back. Laban ka. May laban ka eh. Nagkakamali siya eh. Sa ginagawa niya, mas nagiging sloppy siya. Sa ginagawa niya, mas nagiging pabaya siya. Hindi niya alam na lahat ng sinasabi niya ngayon at lahat ng naipapadala sa'yo can be used against her according to the law. Naiintindihan, mahal? Opo. Screenshot lang, ha?
Opo. Maraming salamat, Dario, for calling my program, and I wish makamove on ka ng fast dito sa asawa mong medyo samkay ng mas makati pa sa higad, ha? Sige po. Salamat. Ingat salamat ka. po, Deji. Salamat po. Okay.